Nasa ating linya ating reporter sa The Voice of Leyte, DYVL Action Radio, si RS number, ano number si Jimmy Angay-Angay? RS number 32, Jimmy Angay-Angay. Jimmy, good morning. Yes, Lakay Leo, good morning. Kahit hindi good morning dito sa Tacloban, may update tayo dito sa ospital. Yung mga ginagamot dito sa ospital, pumalo na sa 20 ang kabuang bidang ng mga 20? biktima. 20. Wow. 15 dito ang nagtamo ng tama ng bala na tinatawag na bullet-related incidents. Bullet-related incidents. Habang 5 naman, nasugatan dahil sa stampede. Sa stampede. Oo. Okay. Dulot ng bala. Itong 5 na non-bullet-related incident na sa Tacloban City Hospital. Patuloy na nilapatan ng lunas sa hospital. Isa ang critical dito na kondisyon nasa East Medical Center, private hospital ito. So nilinaw ng Tacloban City Police Office kasi kanina lang na kausap ko si Police Lieutenant Evelyn Lee Diaz, Information Officer ng Tacloban City Police Office. Kinukumpirma nila na 3 lang yung namatay pero isa yung critical nasa East Medical Center. Critical ito, nasa East Medical Center kasi kahapon nakapag may announcement na 4, yung kapitan nga at sa PNP Region na 4, pero ngayon sinabi na 3 lang kumpirmado, isa yung critical at 20 yung ginagamot sa ospital, 15 yung tinamaan ng bala, 5 yung nasugatan dahil sa pagkadapa. So sa ngayon, pupunta dito yung si Deputy Secretary Sani Angara. Andiyan na yata. Dito sa lugar, dito na San Jose National High School kasi walang pasok ngayon. Deklara sa buong mga paralan dito sa Lungsod Tacloban dahil sa nangyaring ang insidente dito alas 9:20 kahapon dito sa San Jose National High School. At yung 2 mga suspect na sa Station 1 ng Tacloban City Police Office, itong 15 anyos na suspect na anak ng security guard, kinumpirma, security guard, hindi anak ng sundalo. So yung baril ng security guard nagkalibre 38. Yung 14 anyos, baril ng kanyang auntie na policewoman yung nakuha. At tinanong natin yung mga kapulisan, itong conversation ng 2 suspect. Kasi may conversation bago pa sila magplano na gawin ang insidente. Sabi ng pulis, iniimbestigahan nila ito at parang alam ng 2 mga suspect ang kanilang gagawin at alam ang nagiging resulta. Kasi yun ang nakuha sa conversation bago ang Jimmy, insidente. Yes. nakita ko itong isang video. Yung bang may hawak ng baril na ang galing humawak na ng baril, ang ganda ng kanyang forma. Ito ba yung ito yung bagong gupit? Ayan, ito ba yung isa sa mga suspect? Gupit. Oo. 15 anyos, bagong gupit. Wow. Parang malaki na, parang mola tong batang ito to, parang malaking mama, ha? Ayan. Bagang nagbabarbel. Ganun ba? Nagpa-firings ito. Nagpa-firings din. Abay, May mga picture ito. Kung pumorma, parang professional na shooter, Kasi nagpa-firings ito. At saka yung nagpa-firing. Na 14 anyos na pamangkin ng pulis. May mga picture din nagpa-firings. Tinuruan nung tiyahin na pulis. Siguro. Anyway, yung may hawak na calibre 9mm. 9mm. Yan, ito, ang ganda ng forma niya, Yung maganda, yung bagong gupit, calibre 38 yan. Di ba, parang ng security guard na nakarehistro sa Cebu. Okay. Itong bagong gupit, ang hawak niya, 38. 38, Parang pistol, 38 pistol? Ayan, Yes, pistol, 38 na pistol, yung mga ginagamit talaga sa target shooting yan para walang recoil. Ayan, magandang pan-shooting yan. Yung isa 9mm Glock. Okay. Ayan. So, yun. Itong bagong gupit, anak ito ng security guard. Yes, anak ng security guard. Okay. Itong naka-itim naman, ito yung pamangkin ng policewoman. Policewoman. Okay, na isa ring abogado. Okay. Lawyer, policewoman. Ayan. Ba't natuto ang mga batang ito? Sino mga nagturo sa kanilang humawak ng baril at mag-target shooting? Siyempre, doon.
Sa pamilya nila. Sa Kasi pamilya, oo. Siguro family of shooters ang mga ito, ha? Anyway, oo. So, itong dalawang bata ay nasa custody pa rin ng police o tinan over na sa DSWD? Sa Station 1 pa. Nasa police pa. Nakatagdang dito kasi yung City Social Welfare Development kasi may mga documents sa process pa na isasagawa. Kasi in-interview ko yung police kanina, inimbestigahan niya kasi hindi man basta-basta kung ano talaga ang isasampang kaso nila ditong dalawang suspect. Oo nga, kasi mga minors, oo. O kung 15 above, kung may discernment na, so pwede managot sa batas. Kung alam na lang kailang ginagawa, tama ginagawa. Yung 14 years old kasi, dyan tayo magtatalo kasi 14 years old. Ayan, nga But pala. yung mga magulang, may mga civil liability dito. Itong 14 years old na bata. Ayan, malaman nga natin mamaya kay Senator Kiko Pangilinan kasi siya may author niyan, yung mga juvenile delinquents. Ayan, kung sino ba yung mga dapat na managot niyan. Anyway, Jimmy, yung tatlong napatay, ano to, mga lalaki o babae? Dalawang babae, isang lalaki. Yung lalaki, Lakay, yung malaking ma'am na lalaki, isinaran niya ang pinto para hindi makapasok itong mga suspect. Mga suspect. Okay. Pinaprotektahan nila yung classroom nila. Hindi makapasok. Walang mga binaril ito. Kaya yun ang tinamaan. Kumbaga, siyang isa sa mga hero dito na hindi makapasok ng mga suspect sa classroom. Yung dalawang babae, yung dalawang babaeng napatay, bakit sila ang binaril? Sila ba anong bubuli, babae? O nadamay lang? Nadamay lang, yung nadadaanan lang nila. Nadaanan. Oo. Pero na-identify ba kung sino yung mga classmate nilang nambubuli sa kanila? Kaya sila rumesbak, gumante? Naku, lumaba signal mo, Jimmy. Oo. Ano yung marang sa nila, Lakay? Pakiulit, Jimmy. Ayan, yung dalawang batang babaeng namatay, ayan, ba't sila nadamay? Yes. Kasi nandoon sa classroom. Okay. Nandoon sa classroom itong dalawang babae na namatay at ang isang lalaki ay nagpaprotekta ladong sa mga classmate nila na hindi mabaril nitong dalawang suspect. At hindi pa nga dito ma-identify kung yung mga ginagamot sa hospital kung nandoon yung nagbubuli. Siguro isa doon ng mga nangbubuli sa kanila. Yun lang ang rason nila nang maitanong ni Tacloban City Police Office City Director Police Colonel Noelito Hitigan. Yun lang ang rason nila. Walang alinamin bakit ginawang krimen kasi binubuli sila. Yun lang. Paano daw binubuli? Dahil bagong gupit daw. Okay. Hindi pa identified kung sino nagbubuli. Yung sinabi nila, tinanong daw kung sino nang gupit, kung buhay pang nang gupit. Dahil kakaiba yata yung klase ng gupit niya kasi, may style. Parang gupit punk. Anyway, Jimmy, nung namamaril itong dalawang estudyante, anong ginawa ng teacher? Ano ba yung teacher nila? Babae o lalaki? Hindi ko pa ma-identify dito kung babae kasi yung hindi pa ma-verify pa kung babae ito. Kasi sa bagay dito. Sa bagay kahit na tinututukan nila. Talaga. Totoo bang yung mga nadaanan nila mga classrooms ay tinutukan din daw ng baril? Opo. Alang tinutukan. Kahit nga lalaki yung goro, pag may baril, hirap naman totoo yan. Lalo verify pa natin parang babae. Ayan. Verify pa. Tama ka, Jimmy, kahit na lalaki, kung yung isang estudyante kang humaharang dun sa pintuan, binaril na. Matatakot din yung teacher. Ayan. Yes. Okay. So, anong sabi ng mga magulang ng mga namaril? Itong mga bata?
Anong sabi nun na puliswoman na tiyahin at yung magulang nung isa pang batang namaril? Yung tiyahin niya, tinago naman yung baril niya, sabi niya. Tinago. Okay. At saka yung magulang ng mga biktima, sinabi, dapat sisihin ay yung magulang. Mga magulang. Bakit Ba't di tinago na maayos yung mga baril? Oo. Anyway, oo. Okay, Jimmy, sige, abangan mo siya ng Secretary Angara dyan at ilan pa opisyal ng DepEd at sila ay nagsasagawa ng consultation at investigation para malaman talaga kung ano ang punot dulo nitong pangyayari ito na naging dahilan ng pagkamatay ng tatlong estudyante pagkasugat ng 20 mahigit. Maraming salamat, Henry. Ay Jimmy. Yes, lagay di mula dito sa DYV Lacson Radyo Tacloban, ito si Aristotito Jimmy Angay-Angay para sa DZAR. It's una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dummy.